Hello mga idolo! Bago tayo magpatuloy sa recap na ito, baka po gusto nyong manood ng isa pang manhwa story. Ito po ay kwento ng isang tao na piniling mabuhay sa katauhan ng kanyang kakambal upang ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Lalagay ko po sa ibaba yung link ng video. Maraming salamat po. Pakiramdam ni Cho ay nawasak nang makita ang chairman doon, at siya ay natakot na makita ang iba pang mga batang babae na naging Direktor Vic at Jin. Si Cho ay sumisigaw sa takot at nagising mula sa kanyang pagtulog, ngunit napagtanto niya na ito ay isang panaginip, at sinabing, anong bangungot iyon? Pakiramdam ni Cho ay nanlamig ang kanyang katawan at nanunuyo ang kanyang lalamunan at hindi siya makapaniwalang nagpalipas talaga siya ng gabi sa ganitong lugar. Nakita ni Cho na natutulog si Jinho at mukhang wala namang problema sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang oras, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, at naisip ni Cho na dapat ay nagdala siya ng sapat na tubig, dahil mayroon pa silang 3 hanggang 4 na araw upang pumunta. Gayunpaman, tinanong ni Jinho kung kailangan niya ng tubig, na sumagot siya na hindi niya ito kailangan dahil dinala ito ni Jinho para sa kanyang sarili. Pero sabi ni Jinho, ayos lang, dahil may dala siyang tubig para sa kanilang dalawa. Laking gulat ni Cho na ang bag ni Jinho ay puno ng mga bote ng tubig, at lahat ng iyon ay dala-dala niya sa buong panahon. Sinabi ni Jinho na nagdala siya ng sapat na tubig at asin para mas mapadali ang biyahe, at binigyan niya si Cho. Kaya nagpasalamat si Cho sa kanya. Laking gulat ni Cho nang malaman na iniisip ni Jinho na mas madaling dalhin ang cargada na ito sa loob ng 3 araw sa halip na magkaroon ng tubig ng sabay-sabay, nang tanungin ni Cho kung ano ang dapat nilang kainin dahil hindi niya iniisip na ang kanyang mga calorie bar ay tatagal ng 3 araw. Sinabihan siya ni Jinho na huwag mag-alala tungkol doon. Sabi ni Cho, okay, pero mas nag-aalala siya sa mga salita ni Jinho. Pagkaraan ng ilang sandali, si Cho ay natakot na makitang binalatan ni Jinho ang biktima, at biglang damanak ang dugo sa kanyang mukha, na mas ikinasindak niya. Humingi ng tawad si Jinho at sinabing matagal na siyang nagbalatan. Kaya't hiniling niya kay Cho na ipagpaumanhin ang pagtilamsik ng dugo, ngunit sinigawan siya ni Cho na huminto sa paglalaro ng ganoon, dahil ginugulo siya nito. Tinanong ni Cho kung bakit pinatay ni Jinho ang napakaraming kuneho, at tinanong niya kung talagang kakainin niya ang mga ito, dahil hindi pa siya nakakaranas ng karne ng kuneho noon. Sinabi ni Jinho na hindi sila maaaring maglakad ng walang laman ang tiyan sa loob ng 3 araw. Kaya sabi niya dapat kumain ng maayos si Cho, maliban na lang kung gusto niyang mag-collapse bago sila makarating doon. Kinakabahan si Cho at nagtataka kung paano nagkaroon ng survival skill si Jinho tulad nito. Sa palagay niya, marami siyang narinig na mga bata na natuto mula sa YouTube sa mga araw na ito. Natakot si Cho na kailangan niyang kainin ang mga inosenteng kuneho para mabuhay at humingi ng tawad sa kanila. Sa kabilang banda, tinatahak din ni Dage ang bundok gamit ang skewer at meeble sa tulong ng isang local guide. Sinabi ni Dage sa mga assassin na mahusay na magkaroon ng lokal na gabay, ngunit tinanong ni Skewer si Dage kung sa palagay niya ay hindi siya masyadong nakaka-relax. Sinabi ni Skewer na narinig niya na ang target ay isang marshal. Ngunit tinanong ni Dage kung natatakot din ang meeble. Sinabi sa kanila ni Dage na ang mga marshal ay tao pa rin, kaya kung maglalagay sila ng bala sa kanilang ulo, kinakagat nila ang alikabok, tulad ng iba. Sinabi ni Dage na kaya niya isinama ang mga ito, kaya dapat silang magpahinga at huwag magkamali. Biglang itinuro ng batang may gabay ang kuwebo kung saan nanggagaling ang usok, at sinuri ni Skewer ang abo. Sabi ni Skewer na mukhang may 2 tao at umalis na sila di nagtagal. Kaya tinanong niya kung dapat ba nilang sundan sila. Pero kinakabahan si Dage na nahanap na nila ito, dahil hindi pa siya handa sa pag-iisip. Tinanong ni Skewer kung natatakot ang amo, ngunit sumigaw si Dage na hindi nila nakita kung paano lumipad ang lalaking iyon. At sinabing, syempre natatakot siya, dahil total monster ang lalaking iyon. Sinabi ni Skewer na mapahamak sila dahil papatayin sila ng CIS. At biglang nagtanong ang guide kung nagpaplano silang magpatuloy, ngunit hindi niya ito inirerekomenda. Ang sabi ng gabay, lampas dito ay ang teritoryo ng Mountain Spirit. Kaya't kung sila ay tumuntong sa kanyang teritoryo, ang Mountain Spirit ay kukuha ng kanilang buhay bilang parusa. Tinanong ni Dage kung ang Mountain Spirit ay ang pangalan ng isang oso o isang bagay, at ang sagot ng gabay, hindi niya alam,
dahil walang bumabalik na buhay pagkatapos na makilala ang Mountain Spirit. Ang sabi ng gabay, taon-taon, pumapasok ang mga tagalabas sa kanilang tanging mga bangkay. Ngunit sabi ni Dage, kung totoo iyon, maaaring maging kawili-wili ang mga bagay. Sa kabilang banda, pagkatapos kainin ang mga kuneho, sinabi ni Jinho na ngayong puno na ang kanilang tiyan, dapat na silang magsimulang kumilos muli. At pumayag si Cho. Ika-5 araw na ng pag-akyat sa bundok. Sa tingin ni Cho, sa kabila ng katotohanan na noong una ay nagkaroon siya ng problema sa pagkain nito dahil sa amoy nito, nasanay na siya sa karne ng kuneho, hanggang sa makakain na siya ng isang buong kuneho nang walang anumang problema. Iniisip ni Cho na ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya bumagsak ay dahil ang Diablo, kahit papaano ay napagtanto ni Jinho na si Cho ay espada, hinahayaan siyang magpahinga at patuloy na gumagalaw kapag naramdaman niyang muli siyang mabuti. Si Cho ay umangkop sa mga magaspang na kalsada, ngunit nagtataka siya kung bakit umaakyat si Jinho sa bundok. Pakiramdam ni Cho ay nawala na ang lahat ng kanyang nararamdaman dahil sa lugar na ito, at sa puntong ito, halos hindi na siya nagulat sa anumang bagay. Biglang nakakita si Jinho ng isang estatwa at nagmadaling pumunta dito, ngunit sinabihan siya ni Cho na hintayin siya nang makarating sila sa dulo ng isang bangin, nadismaya si Jinho nang makitang wala ng tao doon, ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, kaya pa rin niya, makita ang lahat. Nakikita ni Jinho ang napakaraming gusali na pumupuno sa lugar na iyon, ang pangitain ng nakaraan at ang mga taong katabi niya. Alam ni Jinho na nagpasya siyang kalimutan ang nakaraan at mahalin ang isang malusog na buhay sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit labis na nababagabag ang kanyang puso. Biglang may naalala si Jinho at nagsimulang dumausdas pababa sa bangin, habang sinisigaw ni Cho ang kanyang pangalan ng may pag-aalala. Samantala, iniisip ni Jinho kung bakit niya nakalimutan ang bagay na iyon at iniisip na dapat ay nasa paligid ito, ang ipinagbabawal na teritoryo na pinapayagan lamang sa pinuno ng demonic cult at ang pasukan ng kuweba ng Heavenly Demon. Matapos mapunta si Jinho sa lupa, nakita niya ang pasukan ng kuweba ng Heavenly Demon, at ito ay tulad ng kung paano niya ito naaalala. Nagtataka si Jinho kung ang ibig sabihin nito ay ang mundong ito at ang Jiangyuan na dati niyang tinitirhan ay iisang mundo. Bigla ding bumagsak si Cho malapit doon, na ikinagulat ni Jinho, at sinigawan siya ni Cho na huwag umalis mag-isa, dahil kapag iniwan siya ni Jinho, may iwan siyang may iwanang. Humingi ng tawad si Jinho at tinulungang bumangon si Cho, ngunit biglang lumitaw ang isang misteryosong matandang lalaki at sumigaw na walang lugar para sa mga nilalang na katulad nila. Nakaramdam si Cho ng matinding kirot sa kanyang tenga nang marinig ang boses na ito at binalaan sila ng matandang iyon na bumalik at pagkatapos ay ililigtas niya ang kanilang mga buhay. Si Cho, habang nakapikit, ay nagtataka kung sino ang nakatira dito at nagtatanong ng ano ang kanyang sinisigaw sa wikang Chinese. Sabi ni Cho, biglang nanlamig at bumibigat ang hangin, kaya sinabihan sila ng matanda na mag-aral na sila, kung hindi, haharapin nila ang kanilang kamatayan. Ang matanda ay tinatawag silang mga tagalabas at sinasabing ito ang kanyang huling babala. Ngunit sinabi ni Cho kay Jinho na ito ay mukhang isang baliw na matandang lalaki. Gayunpaman, sinabi ni Jinho kay Cho na manatili sa likuran niya, at nakita ng matanda na pinili nilang manatili, kaya sinabi niyang babayaran niya sila para sa pagpasok sa ipinagbabawal na domain. Samantala, nagtataka si Jinho kung bakit niya nararamdaman ang demonic kay mula sa lalaki, at higit pa doon, ito ay Blue Demon's Blue Flame Art. Ang matanda ay nagmamadaling suntukin si Jinho, habang iniisip ni Jinho, kung ang dalawang mundo ay tunay na pareho, ilagay ang Blue Demon na dapat namatay sa nakaraan. Kaya nagtataka siya, paano ipinasa ang Blue Flame Art. Iniisip ni Jinho na kailangan niyang pag-isipan ito mamaya, dahil kailangan niyang ibaba muna ang lalaking ito. Kaya agad niyang hinaranggan ng kamao ang suntok ng lalaking iyon at itinulak ito palayo. Tinanong ni Jinho kung bakit hinayla ng matanda ang kanyang suntok sa gitna ng pag-atake, kung saan sumagot siya na narinig niya ang demonic master ng nakaraan na gumamit ng Kai ng Azure, nananag sa lahat ng umiiral na martial arts of the cult. Sinabi ng matanda na sa wakas, dumating na ang tagapagmana ng demonic master, at matagal na niyang hinintay ito. Pero nabigla si Jinho. Ang matanda, habang humihikbi, ay yumuko kay Jinho at pagkakataon, mabuhay ang demonic master. Kanina pa,
Pinagmamasdan ni Dage ang lahat ng ito mula sa malayo at iniisip kung ang taong mukhang caveman ay ang mountain spirit. Sa palagay ni Dage, magandang ideya na pigilan sila sandali, at iniisip kung sino ang mananalo mula sa pagitan ng Marshall versus Mountain Spirit ng sabay-sabay. Iniisip ni Skewer na ang Marshall at ang Mountain Spirit ay malamang na maglalaban sa isa't isa, at kung ang Marshall ay masaktan o mapatay, kukunin nila ang pagkakataong iyon. Nagtataka si Skewer kung paano naisip ni Gage ang planong ito nang marinig niya ang tungkol sa Mountain Spirit, ngunit alam niyang kaya niya. Asahan mo si Dage. Samantala, sinabi ni Dage na magiging isang sabog na makita ang laban na ito mula sa unang klase, at nakikitang magsisimula na ang laban. Nakita ni Dage kung paano lumipad sa malayo ang Mountain Spirit matapos masuntok ni Jinho, at naisip na hindi masyadong sira ang Marshall. Nakita ni Dage ang Mountain Spirit na umiiyak at inisip kung umiiyak siya dahil nasuntok siya habang nakayuko ang matanda. Nagulat si Dage nang makita ang pagkawala pagkatapos ng isang suntok, at sinabing inaasahan niya ang higit pang lakas ng loob kaysa doon mula sa Mountain Spirit. Samantala, si Cho ay nagtatago sa likod ng isang puno at nagtataka kung paano nagkakaroon ng mga pagsabog si Jinho sa isang santukan. Nagtataka si Cho kung bakit umiiyak at nakayuko ang lalaking iyon at kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Samantala, nagtataka si Jinho kung ano ang ibig sabihin ng lalaking iyon sa Demonic Master, at sinabing ang matanda ay halos mukhang inaasahan siya habang nakayuko. Tama ang sabi ng matanda. Sinabi niya na siya ay si Changman, isang inapo ng Blue Sect ng Demonic Cult. Sabi ni Changman, sa loob ng maraming henerasyon ay itinalaga ang kanyang pamilya na protektahan ang Cave of the Heavenly Demon at ilayo ang mga tagalabas. Nagulat si Jinho na may mga inapo ng Demonic Cult sa modernong mundo, at sa palagay niya ang dahilan kung bakit bahagyang naramdaman niya ang Blue Flame Art ay ang Changman ay isang inapo ng Blue Sect. Sabi ni Jinho, wala na ang Demonic Cult. Kaya tinanong niya kung bakit pinoprotektahan ni Changman ang Cave of the Heavenly Demon, na sinagot ni Changman, ito ay dahil naniniwala siya sa alamat ng cult na naipasa na. Tinanong ni Jinho kung ano ang ibig niyang sabihin sa alamat, na sinagot niya, mayroong isang alamat na isang araw ay bababa ang Demonic Master sa lupaing ito. Sinabi ni Changman na ang kanyang pamilya ay patuloy na naniniwala sa alamat na ito at naghintay para sa Demonic Master sa lugar na ito. Nagtataka si Jin Yang kung may nakakaalam na pupunta siya rito, ngunit sa palagay niya ay hindi iyon totoo, at iniisip niya na marahil ito ay isang kwento na ginawa ng bumabagsak na Demonic Cult upang mapanatili ang mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, sinabi ni Changman na totoo ang alamat dahil sa wakas ay may pagkakataon na siyang humingi ng tawad sa Demonic Master. Sinabi ni Changman na alam niya na ang Blue Demon at ang Blue Sect ay nakagawa ng isang hindi malilimutang kasalanan sa cult. Sinabi ni Changman na ang tungkuling ito ay ang pagbabayad sala ng kanilang pamilya laban sa kulto, at humihiling siya ng parusa sa Demonic Master para tabyusan ang kanilang kasalanan. Hiniling ni Changman kay Jinho na kitilin ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pero sabi ni Jinho sapat na at dapat na siyang tumayo. Sinabi ni Jinho, kung ang mga inapo ang mananagot sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno, walang tao sa mundong ito ang magiging malaya sa kasalanan. Sinabi ni Jinho na ang nakaraan ay nakaraan at ang kasalukuyan ay ang kasalukuyan, at dahil matagal nang pinoprotektahan ni Changman ang lugar na ito na may layuning humingi ng tawad, wala na siyang intensyon na akusahan siya, kaya sinabi ni Jinho na palayain niya ang pamilya ni Changman, kanilang mga kasalanan, at gaya ng kanyang ginawang mabuti, siya ay libre. Ngayon, naging emosyonal si Changman at biglang umiyak, nang lumabas si Cho at nag-aalangan na tawagan si Jinho. Napagtanto ni Jinho na hindi niya sinasadyang gumamit ng martial arts sa harap ni Cho, at ngayon ay hindi na maiisip ni Cho na siya ay isang ordinaryong high schooler. Nakapagtataka, sinabihan ni Jo si Jinho na huwag mag-alala, dahil ang paggawa ng mga bagay na iyon ay hindi na siya nakakagulat. Nagulat na lang daw siya nang biglang umawi si Jinho. Nagtataka si Jinho kung paano nabasa ni Cho ang kanyang isip. Ngunit nang tanungin ni Cho kung ano ang pinag-uusapan ni Jinho sa matandang ito dahil hindi niya maintindihan ang Chinese, sinabi ni Jinho na naisip niya na si Cho ay dapat na marunong ng Chinese. Sinabi ni Cho na hindi niya alam na maaari talagang paiyakan ni Jinho ang isang tao sa kanyang mga salita, at sinabing maaaring gumamit siya ng ilang maruruming salita. Pero sabi ni Jinho hindi yun ang iniisip niya. Sabi ni Jinho, parang kilala niya ang taong ito.
Nagtanong si Cho kung paano niya nakilala ang isang random na tao sa mountains sa China.